Sino po yung anak ni Mel Lopez po? Manny Lopez. Siya po yung chairman ng ating membership committee ng At that POC. time, That was 2011. So, nung nag-apply kami, binigyan kami ng mga requirement, kailangan na ma-accomplish natin dito, lahat. Pati yung ating mga application, yung mga membership fee natin, mga filing fee, lahat, binayaran po natin yan. Kompleto po. So, in-accomplish namin yung mga requirements, nakuha po natin. Kaya lang, medyo nabiktima kami nung kami mag-representa sa General Assembly. Pumasok po yung pandemic natin. So, naglaylo lahat. After ng pandemic, Back to zero again. Back to zero naman. Pagkatapos po ng pandemic, nag-resume po kami, inabutan po kami ng eleksyon ng tumakbo po ang ating Pangulong PBBM. Pagkatapos po, pag-upong po niya, nag-message po sa amin ng POC, so naghanda naman kami for presentation. Nawala naman po lahat ng nag-upo na kabinete, pinagpapalitan. So nag-ready kami. So ito ngayon, nagkaroon ng ating endorsement. Dala po namin yung dokumento, nandun po. In-endorse po tayo for recognition ng POC ng Office of the President, pinonward sa Philippine Sports Commission sa panahon naman po ni Chairman Bachman. Ang problema po, nung ongoing na yung preparation namin, nandun na po sa POC ang document, meron po kami sa Philippine Sports Commission. Even sa DepEd, meron po kami. Naka-ready na po, bumaba naman po si Chairman Bachman. Umasok po si Sir Patrick Gregorio. Si Sir Patrick Gregorio po, noong panahon niya, siya po ang may hawak, yung papel po namin na application noong 2011. Kaya tuwa-tuwa po kami dahil nasa panahon niya, bumalik po kami. Nagkaroon po kami ng competition, that's March 22, supposed to be in cooperation ng Philippine Sports Commission. Hindi po kami nasuportahan dahil allocated na lahat ng budget. Pero sabi nga nila, Pero nakusap nila si Chairman Pato. hindi pa ba? Nag-forward lang kami ng communication, bumalik sa amin yung sagot niya. Medyo ngayon, baka sakali, medyo na-align na tayo doon sa grassroots program nila. Hopefully, ito pong darating na 2027, masuportahan na po tayo. Dati na po kami sinusuportahan nung panong pa ni Chairman Philip Elawico. Nagkaroon po ng pandemic, nagkaroon ng sunod-sunod na problema hanggang sa medyo naglayo kami. So ngayon, nandito naman po kami. Pero sa limelight po, wala kami ron, pero tumatakbo po kami sa ilalim. Kaya kailangan po namin ng sports writers para matulungan nyo kami umangat ulit, marinig kami. So magmula noon hanggang sa ngayon, tumatakbo po kami, hindi kami humihinto. May international competition po ang Kendo under ng International Martial Arts Games. Sa sanction po tayo dyan. Nandiyan din po yung aming recognition. Kaya po mayroong tinatawag dito na NMGC Games. Kailan po yan? Kailan yung international Yung competition natin, dinadao siya every 2 years. Ito po ay isang organization na nakatayo sa Pyongyang, North Korea. Ang member po na nila ay 17 federation, martial arts federation worldwide in 5 continents. Jendo lang po ang Filipino martial arts na member niya. Meron po isang World Martial Arts Games Committee under naman po ng Tabisa. 32 country, 92 country ang IMGC. Doon po kami sa IMGC. Ito pong organization na ito ay itinulak po ng maitayo ng ating dating presidente bumaba ng IOC. Jack Ross. Siya po ang nag-push na maitayo yung IMGC at ginamit nilang instrumento para ma-focus ang ating kaibigang bansa na North Korea into sports. Mag-venture sila sports instead of alam na natin kung ano yung iniwasan natin. So tayo lang po ang Filipino organization na ang flag natin ay nakatayo sa Pyongyang. Ang suporta po nila sa atin ay tuloy-tuloy. So kung dumarating po ako, all expenses paid po
po ako sa loob. Para po sa promotion. So talagang tinutulak nila tayo. Yung po yung yung kalagayan So nila. yung Jendo ba, professor, nag-evolve sa Korea? Meron po sila, ilalaro na nila ron. So meron na silang organization na nasimulan. Meron po tayo sa Amerika, may sa Nepal, may sa Iran. Pero saan po sila gano'n? Saan nagsimula ang Jendo? Ang Jendo po ay itinayo sa Mandaluyong City, iniputo siya noong 1973. Ako po yun. Nagsimula po ako ng martial arts sa karate. 3 years ako sa karate, nag-aral po na tayo ng Chinese martial arts, involved po ako sa Chinese martial arts. Na-involved din kami sa Wushu Federation Philippines. Dati po, kami ang may hawak ng Wushu Organization ng Mandaluyong. So halos lahat po, pati ang Wrestling Federation, lahat po, hanggang sa karate, nung panahon nila Pucholo Bigillas, involved po kami dyan. Then ini-introduce namin, pinapakilala. Ngayon po, accepted na po ang Kendo. Nag-i-exist na po kami on our own. So, yan po ay may pagmamalaki na natin na wala po siyang kamukha. So, Guro Christopher, no? 6th-degree black belt. President na ngayon ng Jendo Association of Mandaluyong. So, how many years na ikaw na nag-ano sa disiplina ng Jendo? Actually, I started nung high school, 13 years old, that is 1989. Believe ang edad ko ngayon is 51 na ako ngayon. Uy! 51. Parang 50 lang ah. Last, but wait, there's more. Wala pa po akong maintenance. So far, nagkaroon po. So ang sekreto ninyo kung bakit mahaba ang buhay, walang maintenance free, is yung sport na Jendo. Isa rin po yun, tsaka maaaring isa rin po yung sa diet din po. So, kumusta naman, Guro, ang membership dito sa Mandaluyong? Ilan na ang mga practitioner niyo dyan? Ilang mga bata na natutulungan natin? Actually, nag-i-spread tayo. Meron tayong mga trainings po sa Mandaluyong, meron po sa Barangay Bulo, meron po sa Barangay Ivy Hills, sa Addition Hills. Ito po yung lalo na yung sa school na pag-EP sa amin, meron yung training sa Mais, at yung sa Botanical Garden, under ng Office of the Mayor, yung Dominican Training. Meron din tayong mga chapters din from Makati, San Mateo, iba-ibang mga... So, masasabi natin, Guro, na nationwide na to? Yung membership nationwide niya? po. Meron Yes rin po. kayo sa Meron Visayas, po yung Mindanao? latest po yung sa Negros po. Meron din tayo po sa Petarin. Worldwide. Worldwide. So, local pa lang po yung nabanggit ko po. So, both Guru Mark and Georgia, national training directors kayo. So far, kumusta yung mga ginagawa niyo mga programa to gaano karami mga tinitrain niyo sa ngayon? Ako po, National Training Director for male, of course. Puro lalaki po ang handle ko. Especially po, yung mga bata na train natin. Kasi especially ako po, nag-start po ako 3 years old ang Jendo Martial Arts since 2002. So, I'm 26 right now. And graduate na rin po ako ng college. So, ang mga pinupush po namin is yung mga grassroots level po natin is graduate din ng college throughout sports at may lead sila sa anumang mga vices na maaari nilang ma-adapt dun sa community nila. Meron din po kami mga projects na pinush po ni Grandmaster, which is yung outreach program nga po. Meron po tayong mga, let's say na hindi ganun kapinalad ng mga bata, na hindi kayang, paano ko sabihin yun, yung wala gaano sa buhay. Yun po, sinusuportahan po namin yun na Kaysa nasa kalsada sila, sa ano nga po, makadap sila ng mga different vices na kung ano mga sila sa kanila or makalid sila sa maling path or gano'n. Nilid po natin sila sa diretsyo na may landas po silang patutunguhan po. Sa kung saan is maaaring makatulong nila sa pamilya nila is makalis sila dun sa kung ano man yung estado ng buhay nila. So as National Training Director po, medyo challenging po siya kasi isa lang po ako eh. So kailangan po is kung meron man tuturuan sa Negros, pupunta po ako ng Negros. And then kung meron man po sa Cavite, pupunta rin po sa Cavite. Kagaya po ngayon,
meron kaming mga sunod-sunod na events or parang mga bubuuin pa ng organization. And especially mga LGUs, nire-require po kami ganun, parang kinuha na po si Grandmaster na magturo sa mga different LGUs. So yun, medyo challenging siya, lalo na may work din po kami other than Gendo itself, no? Para mag-manage ng time, though kaya-kaya naman po, wala namang problema. So ayun na po siguro yung pinaka-challenge nun, yung time management and yung discipline itself po. Yan. Guru Julia? Pagdating po sa akin, yung Gendo po is, I started practicing Gendo when I was 12 years old, grade 7 student. Kung mapapansin niyo po sa akin noon, bago ako sumali noon, of course, makikita sa mga pictures sa Facebook, ang laki-laki ko. Sobrang laki ko. Kumbaga sa obese, di ba po may number po yun, obese 1, obese 2. Siguro nasa dulo ko, sobrang laki ko. So, nung sumali ako, yung hindi pa po yung nagtulak sa akin, yung MAPE teacher ko po. Tapos, ayun po, in the process po, training, ganyan. Hindi lang po yung sa physical ko yung nabago, pati sa utak, pati pagdating sa career, and so on po. Sa amin po kasi sa training po namin, hindi lang po puro physical, syempre po kailangan po ng bata ng emotional, mental, kung paano po natin sila uhubugin. Si Grandmaster po as a trainer po namin nagtuturo sa amin. I-guide niya kami kung ano po yung pwede namin makuha, career na tatahakin. And of course po, mahirap po kasi sa panahon natin ngayon makakuha ng connection. Tulad na lang po ng mga bata namin tinuturuan. Though hindi naman po namin sila natutulungan in financial terms, but yung Gendo po, nakakapasok po kami sa iba't ibang schools, yung sports po. At least may ilalapit nyo sila opo, sa mga eskwelahan. Sa pagdating po ng scholarship, mga ganyan po. And of course, yung, di ba mga po, grassroots yung pinag-uusapan po natin is school. Hindi lang po tayo nag-focus sa school ng academic. Kung susumayin niyo po, kasama po dyan yung extracurricular activities. And which is yung Gendo, nasasama siya sa extracurricular activities. Nag-graduate po kami year 2024 na under the Bachelor of Physical Education ng Rizal Technological University. Wow! Hindi man po kami pinalad na makapasok sa scholarship ng aming lungsod po, pati iba-iba pong scholarship. Pero po, sa tulong po ng Gendo, yung mga, minsan po kahit po yung mga assignments, tinatanong namin yan kay Sir. Professor Yes po. Grandmaster and Professor. Grade 8 ako, ang una kong tanong sa kanya, what is science? Sinulat ko kung ano yung what is science. Tama naman yung sagot. Binireview pa ako ng teacher. Galing po yun kay Sir. And wala rin po kaming gadgets noon. Kasi yung ano nga po namin is nilalayo kami sa gadget. Binabawasan po kasi yung gadget Discipline no? opo, hindi po natin yan maaalis kasi yung gadget po tumutulong po sa atin yan to magpabilis po yung gawain. Pero kung sobra po, addiction na po kasi yung nangyayari. And kasunod po nun is proud to say po nung graduate kami with flying colors. And out of the 6,000 students po na graduate nun is ako po yung pang-7. Dahil po dun sa mga present kong certificates po, hindi lang po dun sa academic excellence. And masasabi ko rin po na sa Gendo po, parang kahit saan kami pumunta is ang dami po namin mga students. Naalala ko, share ko lang po ito. Yung bata po ako is makulit ako. So, nung bata ako, nakabarangay ako. Cut to, nalaman ko yung nagpabarangay sa akin, yung anak niya, estudyante ni Sir Matias, Gendo. Tapos po, ang pinaka nakakatawa po doon, sorry po yung nagpulong po sa amin, yung parang taga-pangasiyo yung nagpagbati sa amin. Gendo rin po pala. Opo, puro Gendo po. Parang kahit saan. Pati yung tricycle driver, yan po, magbabaw lang po. Gendo ka rin. Nakakagulat po kasi So parang isang community na ano. Okay.
Kung yun po yung sign po kasi namin yung pagbaw po. Sign po namin yun ng respect. Di ba po sa atin po mga matatanda yung pagmamano po. Sign, yun po yung culture ng Pilipino. Sa amin po, nagbabaw po kami sa gender. So, yun lang. Thank you so much. Very well, no?